Tumayo ang lahat para sa panalangin na pangungunahan ni Jamari. Sa ngalan ng Ama, Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Magandang umaga sa lahat. Kumusta kayo sa araw na ito? Mabuti naman kung ganon. Sa ating kalihim araw, may lumiban ba ngayon sa ating klase? Magaling. Palakpakan natin ang ating mga sarili dahil nandito tayong lahat. Bago natin simulan ang ating talakayan ngayong umaga, pulutin niyo muna ang mga kalat na nasa ilalim ng inyong mga upuan at pagkatapos, ihanay ang inyong mga upuan. Bago natin sisimulan ang ating aralin ngayong umaga, magkakaroon muna tayo ng pagbabalik-aral. Ano nga ba ang tinalakay natin noong nakaraang tagpo? Okay, tama. At ano naman ang aral na makukuha natin sa parabolang iyon? Okay, tama. Balakpakan nyo ang inyong mga sarili dahil sobrang galing nyo naman. Okay. Bago tayo magsimula sa ating aralin, may ipapakita muna ako mga larawan at kumuha ng isang kapat na papel at isulat nyo ang mga salitang nabuo base sa larawan at gamitin ito sa pangungusap. Okay, tapos na ba? Okay, class, bago ang lahat, may ideya na ba kayo kung ano ang ating tatalakayan ngayong umaga? Okay, tama. Ang ating tatalakayan ngayong umaga ay tungkol sa simbolismo at matatalinghagang pahayag. Unahin nating talakayin ang simbolismo. Mayroon na ba kayong ideya kung ano ito, class? Yes, Nervin? Okay, tama. Ang simbolismo ay isang ordinaryong bagay, pangyayari, tao o hayop na may nakakabit na natatanging kahulugan. Halimbawa ay kalapati. Ito ay sumisimbolo sa kapayapaan. At pangalawang halimbawa ay tinik. Ang tinik ay sumisimbolo sa paghihirap. Sino pa ang makapagbibigay ng halimbawa? Yes, Myri? Hey, magaling. Bigyan natin ng 5 palakpak. Ngayon, class, may ibibigay akong isang piling saknong sa tulang halaw sa tanaga ni Ildefonso Santos. Basahin natin. Palay siyang matino nang humangin yumuko. Ngunit muling tumayo, nagkabunga ng ginto. Halaw sa tanaga ni Ildefonso Santos. Sa tingin niyo, class, ano ang sinisimbolo sa tula? Anong bagay? Magaling. Ano ba ang sinisimbolo ng palay sa tula? Okay, class, tama. Sobrang galing niyo naman. Naintindihan niyo na bang mabuti ang tungkol sa simbolismo? Mabuti naman kung ganon. Ngayon ay dadako na tayo sa matatalinghagang pahayag o salita. Ano nga ba ito, class? Okay, tama. Ang matatalinghagang pahayag o salita ay ito ay mga salita o lupo ng salita na may malalim na kahulugan o hindi lantad ang kahulugan. Halimbawa, sa lungkot man o saya, sina Lani at Karen ay magkahiramang suklay. Okay? Alin dito ang matatalinghagang pahayag o salita? Okay, tama, class. Ano naman ang ibig sabihin ng magkahiramang suklay? Okay, tama, class. Sobrang galing nyo naman. Sino pa ang makapagbibigay ng isa pang halimbawa? Okay, tama ka dyan, Ivy. Okay, ngayon ay nauunawaan nyo na ang tungkol ng mabuti kung ano ang matatalinghagang pahayag. At ngayon, babasahin tayong isang piling ng saknong sa tulang panambitan ni Maria Lilia Realobet at suriin ang matatalinghagang salita. Basahin natin.
Bakit kaya rito sa mundong ibabaw marami sa tao ay sasalapi silaw? Kung kaya isa kang kapus kapalaran, wala kang pag-asang umakyat sa lipunan. Ay halaw sa tulang panambitan ni Mirna Prado, sali ni Maria Lelia Rialo. Mula sa inyong binasang piling saknong ng tulang panambitan, alin ang matatalinghagang pahayag? Okay, tama class. Ano naman ang ibig sabihin ng sasalapi, silaw at kapus kapalaran? Okay class, tama. Sobrang galing nyo naman. Mabuti naman na intindihan nyo na ang tungkol sa paksang ito. At ngayon class, may ibibigay akong babasahin. Ito ay tungkol sa tulang ang Guryo ni L.D. Fonso Santos. Tukuyin ang mga ginamit na simbolismo at matatalinghagang pahayag o salita sa tula. Ay, papangkatin ko kayo sa 2 pangkat. Okay. Ilagay sa kahon ang simbolismo at ang kanyang kahulugan at ang matatalinghagang pahayag at isulat rin kung ano ang kahulugan nito. At kung sino man ang may maraming nasulat na simbolismo at matatalinghagang pahayag ay siyang panalo. Okay. Naintindihan ba, class? Maaari na kayo magsimula. Okay. Ngayon ay naiintindihan nyo na ang tungkol sa simbolismo at matatalinghagang pahayag. Ano ba ang kahalagahan ng matatalinghagang pahayag at simbolismo sa isang tula? Okay, tama class. Sobrang galing nyo naman. Sa puntong ito, magkakaroon tayo ng pagsasanay. Kumuha ng isang kapat na papel at sagutin ang mga pagsasanay na ito. Pagsasanay A, ito ay 1 hanggang 3 lamang. Gawing pangungusap ang mga sumusunod na salita. At sa pagsasanay B, ihanay ang hanay A sa hanay B. Isulat ang titik ng tamang sagot sa patlang. Okay, naintindihan ba class? Okay, bibigyan ko lamang kayo ng 5 minuto. Okay, maaari na kayo magsimula. At ngayon class, para sa inyong takdang aralin, ay sa sagutang papel, kumpletuhin ang tula sa pamamagitan ng paglagay ng matatalinghagang salita at simbolismo. Bigyan rin ito ng sariling pamagat. Naintindihan ba class? Mayroon pa kayong mga katanungan? Okay, at kung wala, maaari na kayo magsitayo para sa panapos na panalangin. Sa ngalan ng Ama, Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Pagpalain kayo ng may kapal. Okay, maraming salamat class sa pagkikinig at sana'y mayroon kayong napulot na aral ngayon sa araw na ito.